Magandang gabi po. Ako po si RP Lazaro. Magandang gabi po. Ito na naman ang paligaran tapat. Babayarang penal. Kristiano Manyakis na hindi niindot na walang pahintulot. Ang pantas na talipandas, ang komentaristang kupal ka, Dennis Reyes. Magandang gabi po. Magandang gabi, no? Ito na naman tayo, another evening of talk. At ito na naman ang ating excuse me. Ito na naman ang ating paboritong senador na matigas pa sa bato. Ang sabi niya, go ahead and commit the same mistake again. Kasi daw yung pag-aresto kay Duterte, mistake daw yun. Parang hindi. Ako lang yan, ha. Ano ba ibig sabihin nun, ka Dennis? Anong mistake ang pinagsasasabi niya? Legal naman yung aresto ni Duterte, ha. How was that a mistake? Ewan ko sa kanya, matalinis eh. Ano nun? Siyempre, nagtatapang-tapangan yan. I mean, alata mo naman natakot eh. Kitang-kita naman eh. Dati na natago eh. Ano yan eh, false bravado. Diba? Kasi yun talaga matatakot, hindi nagsasalita eh. Diba? I mean, Estrelianes. No. Diba? Si De Lima, nung ginawa niya, salita ba? Hindi. Oo. Si Lenny was never, hindi ba? Kahit na anong kaso nila, tangin at nginitian lang sila. Oo. Diba? May sinasabi kasi si Bato, nalabag daw sa batas na isurrender mo ang isang citizen mo sa korte ng ibang bansa. This is how he's showing, yan yung narrative niya eh. How wrong or right is he? Kung talagang tama siya, ba't di siya nagsampa ng kaso sa Supreme Court? Supreme Court lang ba makakapag-pick? You mean, kung may panahon sila, Duterte could have gone to the Supreme Court and stop the arrest? Yes. Kaya lang, he was taken by surprise eh, no? Hindi! Ha? Nag-file sila! Akala ko ba hindi sila nag-file? Yung ba sinasabi Nag-file sila! Ano nangyari? And the Supreme Court refused to issue a TRO. Kasi? Because the arrest was valid. Teka muna. Kaya nga walang lumabas na yan. Kaya nga may kaso sila, di ba? Sila Raul Lambino. Question. Sabi nila Raul Lambino, meron daw TRO from the Supreme Court. Kaso wala naman pala. Teka muna, sandali lang. Kaya sila may kaso. Teka muna, yung relationship kasi, para sa isang ordinaryong mamamayan, baka pwede mo yung paliwanag, yung relationship ng isang foreign government daw versus the Philippine government, na tiga rito ka naman, bakit ka daw itatapon doon? Pwede ba nating ipaliwanag ko, yung ba'y totoo o mali ba intindi ko? Okay. Unang-una, mali yung sinasabi nila. Kasi for one, the ICC is not a foreign government. In-explain na natin dati ito. Okay? The ICC is an international criminal court. Okay? Established by different countries. So it's not just the Dutch government versus the Philippines. Hindi ganun yun. Which we ratified. Okay. Sumali tayo dyan. Okay? Nung sumali tayo dyan, alam natin lahat ng lahat ng usapan dyan. Including the fact na pagka umalis ka, hindi ka basta-basta pwedeng umalis. Lahat ng nangyari, nung panahong miyembro ka, takot nila. Alam natin yun. So, niratify natin yun. Okay? Pumayag tayo. Pumayag tayo. That is an international agreement. That is not a government. It's not the Dutch government versus the Philippines. It's an international organization. One. Okay? Second, ang sovereign o soberanya usapin ng kapangyarihan at karapatang politikal. Okay. Hindi kriminal. Hindi ito usaping kriminal. Okay. So, wala kang sinusurrender na sinasabi mong soberanya kasi ang soberanya politikal. Okay. Makes sense. Diba? Makes sense. Yung mga yan, sinasabi lang nila kasi takot sila dahil alam nila sila mga kasunod. At naggugulo yan, di ba? Para guluhin nilang yung
yung sitwasyon. They're doing that to muddy the water. Oo. Para di sila arrested. People will get confused. Oo. Like ako, I'm already confused. Hoping, maduro nila ang gobyerno, di ba? Hindi sila arrested. Ma-pressure nila. Or, mag-aklas sa mga tao. Diba? One, the government doesn't really care about yung mga ganyan nila. Bureaucracia yun eh. Ang bureaucracia, ang tingin lang yan, ito nakasulat sa batas, ito gagawin ko. Ganun kasimple yan. Ha? Ngayon, yung question ng yung mga tao mag-aaklas, tangina kung yung hari nga, dinampot, walang nagyayari. May gagong nagsumubok mag-aklas. Diba? May gagong sumubok mag-aklas dun sa Qatar. Anong nangyayari? Puking ina, kulong. Kulong. Natawa ako dun eh. Kulong sila eh. Diba? Yung nasa dahig, mukha silang gago dun. Diba? Tangina, yung pinakamaingay na spokesman, ayaw umuwi. Ayaw umuwi, oo. Ayaw umuwi. Tangina, nangangayayat na, hindi makainom ng putina, puki ng inang yan. Diba? Baka naman marami doon. Payat, humpak na humpak, walang nasisip-sip eh. Okay. You have to understand, you have to appreciate yung ugali ni Bato. Okay. Tangina, magkatakutin nga sa paputok yan eh. Ilan ang video niyan? Puta, magugulatin sa paputok, napapatalon, napapatakbo. May pulis bang ganyan? Eh, wala nga silang ginawa ko, di mamaril ang tao eh. Okay. The thing there is, yung pinagsasabi ni Bato, ano lang yan, false bravado lang false yan. Bravado. Like I said, ang talagang matatapang, na hindi nagsasalita, cool under pressure. Bakit? Kasi alam lang nila gagawin eh. Alam nila kung ano ang kaya nilang tanggapin at hindi. At dun sa hindi nila kayang tanggapin, alam nilang wala silang magagawa. Might as well, shut up. Shut up. Mas takot sila to make a fool of themselves. See, yung ganyang idea, sobrang rattled. Hindi nila naiintindihan. Nagmumukha silang gago. Actually, in the Inquirer article today, no, if to para confuse to muddy the waters even further, the senator contends that the sudden talks around the ICC against are merely an attempt to bury the issues, hounding the First Lady Lisa Araneta Marcos and her alleged link to the death of Pawi Tanto. Ito talagang beating a dead horse eh, no? Nahuling ang peke yung police report eh. Eto, may chismis. Isa pa, putang inang yan. Ay, gaano ba sila kagago? Gaano ba sila katanga? Noon pa sinasabi, paano mo idadamay sa even if it was true? Assuming na, totoo. Assuming arguendo, it did happen. Sinong gago maglalagay sa'yo ng First Lady sa police report? May diplomatic immunity. Hindi mo nga pwedeng questionin yan eh. May chismis nga. Bongbong is going to the US on the 20th. Ito siya na US. At the invitation of Trump, I guess. Basta ganon. Ngayon, itong biyahe doon na to, hindi daw kasama si Lisa Marcos. So, nagsalita na naman. Naku, ayaw na bumalik ng Amerika. Ano na siguro siya? Mabubuking, ganun ang salita. No, eto naman, I got it from a very reliable source. The First Lady is not going with Bongbong to the US because she's going to Riyadh. Meron siya ibang mission na magsasalungat. Na matagal na doon yung commitment yan doon. So, ayan. So, that's the answer. Ayan ang tapos totoo dyan. Meron pang isang tinatawag daw ni Trump si Bongbong to clarify things. That's not true. Bakit nagagawin yun? Tangina nyo, bakit pakikialaman ng isang presidente ng isang superpower? Yung mga ganyan kalilitin. Oo. Ano, sino tayo? Ano ba tayo? Lit naman ng...
Lit naman ang universe nila. Ganun ka pobre na yun. Tanginin sa mga talaga nag-iimbento, ano? O gusto nyo ng chismis? Hello! Tangina dun tumira sa New York. Si Nanay Imelda. Tangina dun tumira sa sa Torre ni Trump. Magkapit bahay sila sa apartment building. Ay, magkaibigan talaga. Magkapit bahay. Idiot. Gagawa kayo ng medyo ganda-gandahan nyo naman. Hindi swabe. Hindi swabe, hindi plausible eh. Hindi swabe. Punta, alam mo, sa lahat, pinaka disappointed ako kay Bubitig. Kanina kay Tiglaw? Kay Tiglaw. Alam mo, si Rigoberto Tiglaw. Magaspang. Alam mo, bilib na bilib ako dyan dati ng panahon ni GMA. Sa totoo lang. Yes. Di ba yan? Spokesperson niya yan dati, di ba? Yeah. Hindi siya ganun kagaspang. Ano nangyari sa kanya? Di ba Harvard graduate pa yan? But the guy's really smart. Ay, doon kung abogado. Di ko na alam kung abogado siya. Pero, he's very intelligent. I used to read him all the time. Ngayon, pag binabasa ko, parang, si Tiglaw ba nagsulat nito? Bakit puro BS? Puro speculation na parang DDS ang dinadala niya linya. Conspiracy theories na. So unlike him. Ang lalayo na. Sobrang unlike him. Sobrang disappointed ako ibubitig lang. The guy is intelligent. Ewan ko ano nangyari sa kanya. I honestly don't understand what happened to him. Tapos ang gaspang nagpahuli, peki yung gumagawa ng peking police report. Oo. Ay, nakatulad yan. May kulong pa yun. Oo, kung sino man nagkalat nun. Oo, may kulong pa. Siya nagkalat nun eh. Si Tiglaw nagkalat nun? Oo. Kala ko hindi pala si Tatad. Iba pala yung, sorry. Ibang issue pala yung si Kit Tatad. Ito, puta. Ang yan, ang mabigat to, nakasya, hindi libel. Cyber libel. Tangina walang lusot. Oo, kasi may resibo eh. May resibo, di ba pwede i-deny eh. May resibo. Stabig siya ron eh. Yun ang kasi ang Manila Times mas heavy sa tama internet. Ka, Dante Anga may-ari. It's been known to be pro-Beijing. They didn't say pro-China, ang sabi ng mga pro-Beijing daw. Sabit yan. Stapon si Bulby dyan. Kulong yan. Ako, sayang, speaking of another disappointment, si Lenny. May sinasabi si Trillanes Napanood ko yun. Hindi ko masyado naintindihan. Ipinagtatanggol ni Lenny ang yung paglipat ni Bam tsaka ni Kiko. Nakailangan daw yan dahil yung forming ng strategic alliance. Kaya kumakampi na sila sa mga Duterte. Sa Duterte block. Kumakampi na sila sa Duterte block. At hindi na sila nahihiyang aminin yun. Nagtatake para sila. Yun ang hindi ko kayang tanggapin. They are so fucking callous na puta inaamin na nila na kumakampi na sila sa mga DDS, sa Duterte block. Yung mga tao na 6 na taon silang niyurak-yurakan. Binastos-bastos kayo. Pinagmumura kayo. Lalo si Lenny ang inabot niyang pagmumura at pambabastos. Bang klase yun. Yes. Kaya puta, yun ang total disappointment. Puta parang, kaya di ba kaya tama yung sinasabi ko noon. Hindi, tama ako na I did not go for Lenny anymore. Actually, I always said Lenny is a weak leader. Dami nagalit sa akin nung sinabi ko yun Well, katulad yan, hindi pa niya pinanindigan yung pagiging opposition. I mean, hindi nga siya member ng Liberal Party Alam mo ba yun? Matagal na yung kahit kasi Chairman Emeritus, remember, she ran as an independent. Which means she resigned from the party. Yeah. By operation of law, she resigned from Liberal Party. Totoo. So dapat hindi na siya, technically hindi na siya member ng Liberal Party. And she could even hold on to that decision. Wala, sobrang disappointed ako. Sa lahat sa kanya kasi she could have
righted the rudder. Yung pagkakamaling yun ni Bam tsaka ni Kiko. She could have righted that rudder. How can she do that? Kasi isa nga siya sa mga unang umalis. Diba? Pero she still had moral ascendancy. Kaya nga nung panahon ng 2022. Kasi diba, kaya nga nung pinakasalan niya yung pagiging head ng opposition kay Risa Ontiveros. That decision, dapat pinanindigan niya. Dapat hindi niya pinagtanggol si Bam sa si Kiko. Napagod. Ang malupit doon, puta pati kay Lenny ang nagtatanggol ngayon, DDS trolls. Mariosep, minumura nila yan dati. Oo. Grabe yan. Politics no makes strange bedfellow. It does. It certainly does. I'm sorry, I may be a political animal, pero at least may prinsipyo ko. Hindi ko ganyan lalamunin mo ba ko. Sobrang baba ng pagkatao. Yung ganyan. Walang paninindigan. 2016 pa lang yan, no, naglumabang kami for Mar. Tapos natalo si Mar, nanalo si Lenny. Doon pa lang yung mga treatment sa aming mga supporters. Ibang klase, sabi ko sa'yo, ibang klase ang OBP noon pa. Kaya nga ako nabuisit eh. Alam mo, say what they want about Mar, pagiging suplado, pagiging kupal, and everything. Pero si Mar ang may payag. Oo. He never left his party mates. Pinanindigan niya. It's not that he never left his party. Okay, he rode into the sunset. Yeah. Iniwan na yung liberal. Pero tanda mo, partido ng tatay niya. Pero he never let go his principles. Yeah. That's one thing. Ako, doon ako believe kay Mark. Ako sa totoo lang. That's the guy I need. I actually have seen him, kung magalit siya sa tao, grabe. But the guy is a stickler for the rules. Okay na lang din yun. May prinsipyo, totoo yun. May prinsipyo. Yun ang Inalok nila ng trabaho yan, hindi niya tinanggap. That's the one thing I miss about Mar. Chismis about Mar. Inalok daw siya maging DTI secretary yan dati, but he said no. Palagi yung DTI. Oo, kasi magaling siya eh. But he said no. Sabi niya, hindi. Diba? Yun yung best friend yun nung namatay eh. Best friend nung namatay yun eh. Si Pinoy. Talagang best friend talaga yun sila noon. Anyways, moving on to our, malapit na yan si Bato. Oo, malapit na yan. Manlalambot ang kanyang bato. Hindi siya mag-isa. Sa dadamputin, hindi siya mag-isa. Grupo this time daw. Yun ang chismis. Nako, excited ako. Ang is ayaw ngayon nilang palabasin kung kailan kasi nga nabubulabog. Kasi ayan, nag-iinaw sila si Bato. Siguro alam na nila na nandyan na. May yan mga... Alam mo yun, tangina ang hirap hulihin yan pag naglulupasay na gano'n sa kalsada. Siguro. Diba, what if madampot mo sa mall? Kakaya. Tangina, naghihilatang gano'n, naglulupasay sa mall. Parang batang diba? Spoiled na may gustong ang laking tao pa naman yan. Tangina, isipin mo, yun yung huhulihin mo. Nagsisisigaw doon, naglulupasay na gano'n sa sahig. Feeling ko he's not afraid to make a fool of himself just to get what he wants. He already is. Anyway, so, inabangan ng buong bayan ang laban ni Pacquiao. And who's this guy again? What's his name? I forgot his name. Barrios ba? Barrios. Na sabi doon ng ewan ko ba, kayo ba sa tingin nyo mananalo pa? 46 years old versus 30 years old. Na ang tangkad pa nung 30 years old na bata na talagang, alam mo, payat-payat lang pero palagay ko, masakit sa buntok yan eh. Well, ako ayoko siya matalo. I honestly do not want him to lose. Pero, inatalo siguro sa eleksyon, baka baka money making yan. Kasi milyon yan di ba? Baka ito yung money making niya, Pacquiao pa din naman siya. Because remember, kahit na bata, kahit magaling yung Barrios, putang ina, Manny Pacquiao pa rin ang pinanonood ng tao. Totoo yan. Parang Muhammad Ali yan. Hanggang magka-Alzheimer siya, hanggang magka-Parkinson's disease yan. Kung sige na lalaban niya, panonoodin pa rin ng tao yan.
Pero ang tanong, mananalo ba? Okay. Marami kasing, the thing about fight, parang basketball yan. Okay. Maraming variables. Totoo yan. Okay. Doon sa weight class nila Pacquiao, age, ang unang nawawala. Pag tumatanda ka, bumabagal ka. Okay. Pero one thing Pacquiao still has is power. Undeniable power. Okay. A power that brought him through 8 divisions. True. Okay? Remember po, tangina, nung pinataob niya si Cotto tsaka si Margarito, mas malaki yun. Nung pinataob niya si De La Hoya, mas malaki yun. Okay? Now, power is still there. Speed, Not so much. questionable. Well, for a 46-year-old guy, still pretty fast. Well, compared sa atin, yes. Pero compared to professional fighters, siyempre, ibang usapan yon, 'di ba? Oo. Ang sa akin, for me, ang mas telling dyan is yung resistance. Anong ibig mo sabihin? Yung survivability. Yung kung gaano ka lakas ang katawan niyan tumanggap ng suntok. Kasi remember, na-knockout siya ni Marquez, na-knockout siya ni Torre Campo. Those are two fights so talagang knockout siya. Hindi ito by points, talagang tulog. Hindi siya nakatayo. Okay? So, ang the right punch at the right time at the right spot. Ang sabi ng trainer niya na si Buboy Fernandez, na foresee daw niya in the first 2 rounds daw, mananakaut niya si Barrios. Sabi ng trainer niya. Sabi din ng nanay ko, gwapo daw ako. So, parang ganun lang yan eh. Sabi ni Buboy yun. Oo. Okay. So, kumbaga, sabi nga din ng nanay ko, gwapo daw ako eh. Parang ganun lang yun eh. Pero there is a grain of truth in that. Pagka hindi niya na-knockout within the first 2 rounds, tapos na. Hindi siya tatagal. Kasi because of age, okay, posibleng nandun pa rin yung speed niya for the first 2-3 rounds. Mapapagod siya. Oo. O kasi dati, hanggang 12 rounds yan, kaya niya yan eh. Syempre, in his prime. Pwede, kaya pa rin niya. Pero hindi ganun kabilis. In between rounds pa, ilan ba talaga ang pahinga ng boxing niya? Kasi hindi ko mag-gauge from watching this eh. Daming commercial eh. Hindi ko alam ganun talaga katagal yun eh. Hindi. 3-minute fight tapos 1-minute rest. Ganun ba yun? 1 minute lang pala talaga? Since 60 seconds lang? You hardly catch your breath eh. Hindi, pero they're trained for that. Tsaka remember, ang rounds sila may ikli, 3 rounds. 3 minutes. 3 minutes. Ano ba talaga dapat? 3 intense minutes. Pwede, 3 minutes. Ang boxing, 3 minutes. Okay. Ang MMA, 5. Kaya mas mahirap pang MMA. Mas kailangan mo resistance sa MMA. Kasi 5 minutes. Tsaka balian ng buto yun eh. It's what I call dirty boxing. Naniniko, nanunuhod. Hindi ka basta tatagal doon. Pero interesting kasi kaming mga mamamayan. Tsaka yung Barrios, Mexicano. Oo. Mexican style. Ang Mexican style, kilala sa dirty boxing. Yung talagang dikitan. Ang dirty boxing is yung dikitan kayo, hindi kayo nagbibitawan. Siguro na ulo yan, nanguuntog. Ang style ni Pacquiao, kaya hirap sa kanya yung Mexicano, kangkarot. Ano yun? Puta, galaw ng galaw, ang lalayo. Ay, ang gusto ng Mexicano yung magkadikit kayo. So, puta, ang ikaw Mexicano, dikit ka ng dikit, ang kalaban mo, puta, ganun ang ganun. So, puta, hindi mo alam kung kanino ka didikit. Diba? So, kung ito yung Mexicano, ganyan kayo lumaban, dikit. Tapos ito si Pacquiao, imbis na dumikit na ganyan ng bugbugan kayo, tulakan,
Tangina, ganun ang ganun. Hindi ko alam kanino ka didikit. Hinahabol mo Tapos gugulatin ka na, nasapak ka na. Inuupakan ka na inuupakan. And remember, ang galing ni Pacquiao is kung saan ang gagaling yung suntok niya. Oh. And he always comes on the side. So every time, habang ito gumaganon, pupunta sa gilid, umuupak, pupunta sa kabilang gilid. Ganun siya. Kaya hindi mo alam kung saan, hindi nila alam saan sila susunod. So habang sumusunod sila, trying to gauge kung nasaan yung target, upak ng upak si Pacquiao. That's the Pacquiao style. Oh, shifty pala siya. Yes. Interesting. Okay. So because of age, yung pagiging shifty na yan, it will not be as fast. Baka dun siya mahagip. Dun sa transition, posibleng dun siya abutin. Pinakamahirap pag inabot ka sa transition kasi ibig sabihin, you're walking into the punch. Oo. I really hope Pacquiao still wins. So whatever you say, Pacquiao is the national treasure. I may not have voted for him. Sa akin, for me, mas marami yung variables ngayon. Do you think he has a chance? Do you think he has a chance to win? Because definitely the power is still there. Akala ko you're as sure as bukas babaha. Hindi naman ganun ka sure. Kung tutuusin, if you're a real fight aficionado, this will be a more interesting fight. Okay. Because mas maraming variables. Para sa akin, it's a scary fight eh. Alam ko, hindi sure win. Oo, hindi sure win. Anong pustahan pag ganyan? Supposedly, mas exciting. Anong pustahan pag ganyan? Pero malaki lamang ng Barrios. Oo. So, sino llamado niya? Si Barrios. Siya ang di ba siya defending champion, di ba? Challenger si Pacquiao, di ba? Nasa kanya yung belt, nakita ko eh. Pero nakakatakot kasi. I'm the kind of... Remember, if Pacquiao wins, that's another world record. Not only that, if Pacquiao wins, how will Pacquiao be politically? Pagbalik niya. Baka sa 2028 manalo. Remember, si Pacquiao malakas pa rin. Like I said, yung pagkakatalo niya kaya niya natalo sa botahe. Sa botahe yung dalawang magkasunod na talo niya. Yung pagka-presidente, may nangkutulang sa kanya. Oo, si pinagkasiwalaan niya. Si Coco. Itong pagkasunod doon, Ano yan? Niyari siya. Sila. Ano yan eh? Unbeatable yan as a senator eh. Oo. Hindi yan natatalo ever eh. Maliban na lang kay Custodio siya, pero that's a different story. So talagang sabotahe yun. Pero sa akin, politically, he'd always be a winner. Whatever happened. Pero he'd be a bigger winner kung mananalo siya ngayon. If he wins this time, that's 2 world records for him. One, that's his 9th championship. And? Second, he'll be the oldest champion. Hindi ba si Cassius Clay? George Foreman was the oldest champion at 40 years old. George Foreman? Yes, was the oldest person to become a champion at 40. Oh, so that makes him the oldest if he wins at 46. Interesting. That's very interesting. Sana manalo, pagdasal natin. Let's all pray for him kasi tayo na nakataya dito eh. Dangal na natin eh. Kung pwede lang natin palayasin yung mga inchik and say boxingin nyo na lang si Pacquiao. If we can all do that, and would have been a lot easier. But well, I really in my heart of hearts, I want Pacquiao to win this time. Kasi para sa atin yan eh. Para sa bayan yan eh. Para sa bayan yan. Oo. Puta. Pag nanalo si Pacquiao, may pangako siya. Ano ba pangako niya? Sasali siya sa America's Got Talent.
Hindi niya na kailangan. Panalo na. Doon niya kakantahin yung para sa'yo ang laban. Ay, makikinig. Manunood ako. O yan, naubos din yung ating kalahating oras. Very interesting kasi yan. Si Pacquiao, kanina ko pa iniisip yan. Nanonood ako ng videos ng Pacquiao files sa Inquirer. Natatakot ako talaga kasi ang laki ng kalaban niya. This is going to be an exciting fight. The guy is really huge. Laki ng lamang sa height niya Kanina mas malaki ba yan kay Margarito? Hindi ko lang alam. Pero kasi tandaan mo, nung panahon nung naglaban sila noon, malaki din ang katawan ni Pacquiao, tsaka bata pa siya noon. Oo. Kaya nga sabi niya maraming variables. Pero this kid, Barrios, is not as good as Margarito. Talaga? Oo. But then Pacquiao is 46, so parang amanos na. Parang gano'n, amanos diba? Amanos na Pero nakikita ko siya nagpa-practice, baka naman mabilis But then again, that's his with the media It pays to have to feel good about his win. Sana manalo siya. Ayun lang. At sana maaresto si Bato. I'd like to see him being dragged to jail. I really would like to see that happen. Mas gusto ko siya nakikita naglulupa sa Mall of Asia. Sa Mall of Asia. Parang bata na hindi napagbigyan ng magulang. Nagwawala. That'd be interesting to see just as well. Exciting din yun. Sige. Maraming salamat po sa panonood. Sana manalo si Pacquiao. Ako po si RP Lazaro. Nagpapasalamat. Magandang gabi po ulit. Nagpapasalamat. Ito naman si Ka Dennis Reyes, ang Pantas na Dalipandas. Nagpapaalam, mabalot. Thank you.